Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang bonsai material na frame na micropilya. So puputulan natin to guys para ma-develop natin yung bonsai structure. So may katagalan ng ganitong estilo kasi parang cut and grow ang dating nito. Tapos putol for tapering. So makikita nyo rin kung paano natin gagawin to. Tapos mga roots nito ay workshop din natin para magkaroon ng tapering din. So ito guys, panoorin natin. So guys, ito yung i-workshop natin ngayon. So nakita nyo yung naka-spread yung mga roots niya, nebari. So gagawin natin guys, puputulan natin itong mga malalaking ito. Masyadong nag-dominate na sa structure niya. Lalagyan natin siya ng ang tawag doon yung root tapering. So kailangan kasi daw pag nagbo-bonsai ka ng kung may tapering yung mga sanga nito sa taas, dapat yung mga roots meron din tapering. So tignan natin itong experiment natin kung maganda ba o hindi. Kasi yung iba kasi yung estilo ng mga bonsaista guys, minsan yung iba putol lang ng roots hanggang dito, tapos basta hindi naman masyadong nagpo-focus sa roots. Pero yung iba naman focus na sa roots, focus pa sa mga tapering ng branches. So iba-iba yung estilo. So tayo bilang tayo isang hobbyist susubukan din natin yung mga ganitong estilo, yung pagbago ng tapering nito, tapos pagputol ng mga malalaking ugat para maganda yung spread ng nebari niya. So makatipid workshop din natin ito guys, pero hindi natin bubunutin. Tatanggalin lang natin yung, puputulan din natin yung mga malalaking ugat para nasa ganun eto albawa ito, pag pinutol mo to, ito yung palalakihin natin para sa tapering niya. So ganun guys. Ito ay nakapatong sa isang flat na bato. So kaya ito gumanon yung mga ugat niya. Nung ganito parang kalaki ito, in-spread na natin yung mga ugat niya guys sa ibabaw ng flat na surface. Isa-isa itong bato na medyo flat. So nakita nyo kaya ganyan. So ngayon, puputulan natin dito guys. Gamit ang isang lagari. So dito, ito yung magiging first branch niya. Ito yung magtutuloy ng kanyang tapering. So puputulan natin guys. Ito na. Major cut. Mas maganda guys, pahila yung banat niya para hindi mabumaluktot yung lagari. Tapos dun, tapos linisan na lang natin guys. Yan. Yun guys, so 4 months siguro, 3 to 4 months siguro na to. Hindi ako nagkakamali. So eto, popropagate natin to guys. So walang masasayang dito. So, tanggalin lang natin guys. So ayun guys. So nakita nyo, eto, dilinisin natin to guys. Kasi para maganda yung paghihilom niya, kailangan yung mga pinagari natin na rough surfaces, itatanggalin din natin yan para maganda yung paghihilom niya. Siyempre pagkatapos natin malinis yung surfaces nito, ilalagyan natin to ng cut paste. So ganyan cut paste, pwedeng yung iba gumagamit ng stick, wood glue, meron naman cement na pandikit ng plastic cement.
So yung akin guys, ang ginagamit ko yung homemade kong latex paint na nilagyan ko ng fungicide. Yan. Yan. So maigi guys, malinis yung itaas ng linigari nyo, wala yung himulmul, para pag hilom nito dito mabubulukan ng hindi mabubulok to guys. Yan. So yan guys. So later on lalagyan natin to ng cut paste. So dating naman natin dito sa ugat. So eto guys, mamaya lalagyan ko na lang to ng stick para nakaangat siyang ganun, hindi naman siya masyadong nakababa. So unahin natin guys ito. Napakalaki niya kung titignan mo. So paano natin puputulin to? So gagamit tayo ng side cutter. So tignan lang natin na. So yun guys. By the way, yung ugat nito pwede ito ma-propagate guys. Tinutubuan to ng yung ugat niya, tinutubuan to ng ng shoots. Kasi dami na ako nakita sa mga pinagputulan ko ng tumutubo yung ugat. So ito, pwede na rin itong i-propagate natin. O tatabi natin, maliit na bonsai yan. So, walang tapon itong frame na microphylla guys. So napatunayan ko, ilibas ko na napatunayan nito, naglalabas ng shoot sa kanyang ugat. So kung may malaking ugat na nawala, so mapakinabangan pa ulit natin to guys. Natin ang ingay ng motor guys, pasensya na kayo, nasa tabindahan kasi tayo. Ayun, lilinisin lang natin yung pinagputulan para naman hindi siya mabulok guys. Kasi pagka hindi mo lininis yan at tinakpan mo ng substrates, hindi na natin nalagyan ng cut paste tong sugat niyan to, kasi gusto natin mag-produce siya ng mga gandang maraming roots. Kasi pag lagyan natin ng cut paste yan, baka mamaya mapigil yung paglabas ng mga ugat guys. Yan, tanggalin lang natin yung yan. So pagkatapos natin matanggal yun guys, sasapinan natin yan. So eto isang plastic na ginupit ko lang sa mga bote ng soft drinks. So bakit lalagyan natin sa ilalim guys? So gusto natin kasi yung ugat nito mag-flare out, hindi pumuntay sa baba, hindi siya babaon sa baba. So magpa-flare out siya. So lalagyan natin sa pinaganon para yung ugat niya dito pa lang, dito siya mag-spread. Okay? So susunod guys, ito naman. So ito, wala akong nakikitang maliliit na tanggalin lang natin to guys. Yan. Huwag natin yan, tabi lang natin dito. So ayan. So wala akong makitang nito. Yung maliit na ugat masyadong malayo. So gagawin natin, i-slide na lang natin dito. Yun. So meron naman tayong makukuhang isang ugat dito. Yan guys, yan. Sample ito. Ininisan ko na to. Tatanim ko rin to guys. Yan. So pwede rin ito mag-propagate ka guys, sinabi ko kanina. Ulit-ulit, no? Anli lang. Okay. So yun. Ito natin ang matalim na kutsilyo guys.
So, ganito, slash lang natin yung wrap na nagputulan. Para maganda yung tubo ng mga ano niya guys, ng mga lalabas na. Ito kasi masyado siyang, tanggalin natin to guys. Tanggalin natin to guys. Siksikan siya masyado. So, ulit lang. So, ayun guys. So, meron siyang paglalagyan ng ating plastic na sapin. Yun. So, yun guys. Nilagay na natin yung nakaabang na ano. So, susunod natin gagawin. Ayan, tanggalin lang natin to. So, ayan na guys, no. So, meron pang dalawa. So, dalawang ugat dito sa likod. I-arrange lang natin yung iba niyang ugat. So, papakita ko yung other side nito sa likod. Lilipat ko lang yung camera guys. Pause muna natin. So, ayan guys. Eto sa kabila. So, eto medyo puputulan natin to. Tingnan natin guys. Tingnan natin kung may magkapatong pa to. Yun, no? Okay lang. So, meron siyang ugat dito. Kung makikita nyo. Yan guys, meron siyang ugat dito. So, dito natin siya puputulan. Yan. Yun. Tanggalin lang natin to. So, yun. So, ang laki ng ugat ng isa, guys. So, damay na rin natin to. Yan natin kailangan yun. So, after that, gaya kanina, guys, iisan lang natin ng konti. Yun. So, malalim yung kanyang ugat dito, guys. So, pwede natin angat ng konti siguro. Para masapinan natin dito. Ito. Yan. So, ito guys. Sasapinan natin. Para hindi bumaon sa baba yung ugat. At mag-continue siyang mag-spread. Yun. Yan guys. Yan. So natin siyang mag-radial yung lahat ng ugat. Kaya natin sinasapinan ng plastic guys. So, eto naman, makikita nyo to guys. Etong nakaustong maliit na to. Sobrang dikit siya doon sa ano. So, ililipat lang natin to. Yan. Tapos, lipat lang natin ng lugar. Yan. Arrange lang natin. Yun. So, susunod guys, eto. Yun. So, eto. So, wala siyang ugat na tumubo dito sa taas. Bandang malapit-lapit ng konti. Yan. So, ito, pabayaan mo natin to. Hindi natin lahat puputulan to guys. Kasi siyempre, pag pinutulan mo lahat yan, magkakaroon ng panghina sa puno. So, ayaw natin mangyari yon. So, yung sobrang lalaki na, yun ang ma-manage lang natin.
So, ito na. So guys, ito. Tayo konti. Yun. 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 Isin lang natin. Dahan lang kayo. Ingat lang kayo sa paggamit ng mga matatalim na kutsilyo, guys. Dahil yung pagkakahiwa, mabilis lang. Bigla lang, ano. So, ito rin siguro siya. Isa. Lagyan natin sa pen, guys. Yun. Yan. So, ayan, guys. Sinapinan natin. So, meron pa ba? So, cut tayo ulit nito. Meron pa sang isa na ano, guys. Eto. Nag-cross naman ito. So, pwede natin bunutin, nilipat na lang dito. So, yun, guys. Ito. Ay, kita nyo to. Meron tong tumutubo malapit. Ayan. So, yun ang anuhin natin. Eto, lipat na natin to. Yan. Ang masasabi ko sa frame na, guys, napaka ano nito, resilient ng frame na. Kahit nga putulin ko na lahat to, lipat na sa ano, sure ball mabubuhay pa rin ito. Pero kaya lang, siyempre ayaw natin magkaroon ng setback yung puno na humina para magtuloy-tuloy siya. So kaya natin mag-iiwan tayo ng mangilan-ngilan na maliliit na ugat. So, ganun, guys. Yan. So, susunod na gagawin natin, guys, ito. So, ito yung ugat. So, ilapit na natin dito. Yan. Kutsilyo natin. Yan, guys. Ngayon, sasapin na naman ulit natin. Yan. So, pag tubo ng mga ugat yan, guys, hindi sa babaon pa ibaba. So, mag-slide muna siya na medyo mahaba. Pagdating dito, kung hanggang saan yung plastic, dun pa lang siya bababa o babaon sa baba. Yan. So, yan. So, pagkatapos nyan, guys, siyempre lalagyan natin siya ng media para tuloy-tuloy yung pagtubo ng moisture nung ano, tuloy-tuloy siya magkaroon. Ito ay ano, yung nako-compost na tawag dito na rice hull or matawag na yung ipa. Yan, so lagyan lang natin. Ito, guys, ano ko lang, tip ko lang pag gagamit kayo ng mga media na galing sa labas at hindi mo alam kung ano yung mga nakatira ditong insekto. Minsan may mga uok, minsan may mga yung maninira sa ugat, yung nagkakabuhol-buhol yung ugat. So ito, guys, pinakuluan ko muna. So sa madaling salita, na disinfect na tong media na ginagamit kong to. Ito ay na-decompose na rice hull. So lagyan lang natin ito, guys, para yung moisture ay hindi mawala. Yan. So nakikita nyo, guys, ito yung first branch niya yan. Pag lumaki-laki ng konti ito, tataas natin ng konti para
o kahit hindi na, ito na lang itataas natin sooner or later. Yan. Para magkaroon ng galaw o sayaw. So, ang method na to ay parang, hindi parang clip and grow ang style. So, kasi gusto ko makagawa ng parang sumo na material. So, hintayin natin itong lumaki. Magkakaroon siya ng tapering dito, tapos puputol na naman tayo ulit para dun sa next taper niya. So, medyo matagal lang, pero siyempre, ganun talaga yung pagbubonsai, guys. Hindi siya madali, hindi siya biglaan. So, ano lang, kailangan lang tayo magtiyaga. Sabi nga nila. Okay. Guys, hugasan ko lang yung kamay ko. Pause muna natin video. So, ngayon guys, lagyan naman natin siya ng cut paste dito para hindi naman masira yung kanyang kahoy. So, ito yung sinasabi ko kanina, isa lang itong ordinary na latex paint na linagyan ko ng fungicide. So guys, patunayan ko ito na effective siya, tapos waterproof din siya pag tumigas na. At hindi kinakapitan ng yung mold at saka yung lumot kasi nga may fungicide siya. Yan. Basta matuyo to guys, magwa-waterproof siya. Hindi siya At tagal ko nang ginagamit to. So last year ko pa yata ginawa to. So hanggang ngayon meron pa rin. So ayan guys. So natapos na natin tong isang to. So ngayon dudugtong ko na lang yung paano natin po-propagate yung naputol dito. So meron akong in-experiment dati na medyo maganda yung resulta. So ito ay hayaan pa natin itong mag-develop kasi nga ito kailangan mag-heal to, tapos alos kalahati dapat sa nito, dumta pa lang tayo magpuputol ulit nito. So ayan guys, so cut na natin video. So guys, ito na yung mga yung pinutol natin kanina. Kumuha lang ako ng 4, tapos yung ibang sanga nito tinanim ko na dun sa diretso sa lupa. So ito kasi gagamitin ko sa material para sa bonsai. So hindi ko na binibiyak yung sa baba nito, lilinisan lang natin. Yan. Tanggalin lang natin yung nasira na balat. Yan guys. So yung iba, binibiyak nilang ganun dito. Pero ako hindi na, kasi kapag tumubo yan guys, magkakaroon yan ng ugat dito sa tinalupan natin na yan. Yan, hindi pala nakukuha sa video ito. So ito guys, tinanggal ko yung rough edges sa ibaba. So yung iba binibiyak yan na ganyan para magkaroon ng diretsong paa. So sa akin hindi na guys. So kung nakita nyo yung isa kaninang ginawa natin, ganito lang ginawa ko doon guys. So, pero hindi ko sinasabing mali yun guys ha. So sa akin lang, pagdating ng tamang oras, magkakaroon din siya ng mga nibari kagaya nung kanina. Kahit na hindi mo biyakin, kasi magkakaroon niya ng ugat dito. Tapos tatanim natin siya sa ganito. Pag tumubo na siya guys, babanlawan natin yan, tapos i-spread natin sa lalagyanan para magkaroon siya ng yung naka-spread na mga ugat, o yung naka-spread yung surface ng ugat niya. Yan, naka-flare out yung mga ugat. So may proseso din doon. So pero ito, ganyan lang ginagawa ko pag magtatanim ako nito guys.
So, tapos, babad lang. So, ganun ulit. Yan. Tanggalin lang natin yung pinaka nabugbog na part. Kahit sa mulberry, ganun din ginagawa ko na lang, guys. Yung tatanggal yan. Kasi pag nagkaugat yan, ang ugali din kasi ng microphilia, mahilig tong mag-spread yung mga ugat nito. So, ayan. Inisan lang natin yung mga pinagputulan para hindi naman masayang yung pagod natin. Yan, eto guys, pag tumubo na to, gaganon ko rito. Yan. Pwedeng nakaganito pag tanim nito. Tapos babad ulit sa tubig. Hindi maselan ang ano guys, ang prem na microphilia. So, kahit nga itapon mo to, nalagyan lang ng konting lupa, tumutubo to. So, kahit matakpan lang ng konting lupa to, tumutubo guys. So, napakainam nitong i-propagate yung malalaking sanga na. Basta marunong ka sa pagtatanim ng cuttings. So, dati wala tayo nito. Ngayon, bumili ako sa Shopee. So, yung nabili ko sa Shopee, ganito kataba. Tapos ngayon, malaki na yon guys. So, yung kinukuha na ko ng material ngayon. So, ayun. Pang isa. Ayan. Medyo nagalos lang ako ng konti kanina guys. Kasi minsan hindi maiwasan na masugatan tayo. Parte ito ng pagbobonsai, pagtatanim ng mga cuttings. Minsan talaga nagkakaroon ng konting aksidente. Pero dapat ingatan din natin yung guys na huwag mangyari sa atin. Yan. Yun. Pagtanim ko nito, pagayaan na guys. Yan. Pagtubo niyan, pagtubo niyan, ganun na yan. Tapering doon. Isa rito. Isa roon. So, meron na tayong material kagad instant. So, ganun lang guys. Tapos, pagtatanim naman ito, so, lagyan ko muna ng bato-bato sa baba para hindi bumara yung drainage. Tapos, yan. Yan guys. Hindi muna ako gumagamit ng malalaking mga para kung hindi siya tumubo, hindi masyadong masayang yung effort natin. Pero ito, sure ball na to guys, itong mga ganitong So kahit na nasubukan ko na rin na kahit di mo lagyan ng cut piece, so magkakalos pa rin yan. So ganun yung ugali ng prem na microphilia. So pakita ko lang sa iyo, ganyan lang. Yan na guys. So, ano natin konti. Yan. Tapos diligan lang natin. Yan. Pagkalipas ng ilang linggo, tutubo na yan guys. So yun guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating video. So sana po maligaw kayo sa aking channel guys, mag-subscribe po kayo. Wala naman itong bayad kung hindi kayo ma-entertain. So wala namang problema kahit umalis kayo guys. So yung akin lang naman nag-share tayo ng mga yung mga experience natin sa pagtatanim ng mga material sa mga baguhan. Ayan. So, yung ating pinopromote dito ay yung pagbobonsai na hindi ka masyadong gumagastos na sobra. So, as much as possible, minimal lang guys. Although magastos talaga yung pagbobonsai kasi
kailangan mo bumili ng paso, kailangan mo ng bumili ng materyales. Pero kung masipag ka lang magtanim guys ng mga cuttings, magtanim ka lang ng mga ilang mother plant mo na pagkukunan ng bonsai, hindi ito magiging problema. So napatunayan na natin dahil ito nagkaroon tayo ng mga ganitong mga material. So na lumiliit yung dahon talaga. So ayan guys, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at marami pong salamat sa panonood. Thank you for watching The Yard Grower. Hanggang sa muli guys.